Kung kaibigan mo siya, pikit mata, maski anong sabihin niya sa kanyang kaibigan, he will stand for his friend, just as what he is doing now for the former president. So akin po kayong nire-request po from the bottom of my heart, as a Filipino and as a friend of Pastor Apollo C. Quiboloy, please place him in the Senate because he will be your main warrior against corruption in our country today. Mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maayong buntag kanatong tanan. Ako si Attorney Israelito Torion. I'm here to speak for my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. He sent me here to extend his heartfelt regards and hi to you all. Nandun po siya ngayon sa ospital kasi medyo may sakit siya dahil po dito sa political harassment na sinasuffer niya ngayon. But he is okay, tatag lang, lumalaban po siya para sa ating bayan. My first message this morning for him is a message of thanks and gratitude. I would like to express, in behalf of Pastor Apollo C. Quiboloy, his heartfelt thanks to the Executive Committee of the PDP Laban. Thank you very much for formally adopting our principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. His members, loyal members, 7 million, all of them are very thankful to all of you for now formally adopting him as his principal, as an official candidate of PDP Laban. Si Pastor Apollo C. Quiboloy po ay hindi lamang kaibigan, para na pong kapatid ng ating kagalang-galang na presidente, pinakamamahal, si Presidente Rodrigo Duterte. Dahil siguro sa kanyang relationship ng ating Pangulo, kaya siya po ang nakita ng administrasyon na ito na gawain po sigurong example para ipakita sa atin kung gaano sila kalakas. Kaya nakita po ninyo ang aming nadaranasan, nakita ninyo kung ano ang na-experience namin kung wala pala tayo sa kapangyarihan. Dito natin nakikita as to how government power is abused and how police power is likewise implemented to the extreme, how a mere warrant of arrest founded not on a probable cause but by political cause is used as an instrument of harassment against the number one supporter of our beloved former President, Rodrigo Duterte. Pastor Apollo C. Quiboloy did not have a plan to run for the Senate, and that is a fact. But because of what happened to him recently, he found it in himself to become the voice of protest, to become a reminder to each one of us that democracy is a force to reckon with if we are willing to fight for it. And that is why I urge you, ladies and gentlemen, your fellow members now of PDP Laban, please convince not only your family members, but likewise your friends, your neighbors, your faith brothers to vote for my client, my principal, Pastor Apollo C. Quiboloy. Why? Sa akin pong mababang pagtingin, siya po ang kandidato na hindi na po kailangan natin ng Exhibit A. Tingnan po natin kung anong nagawa niya sa kanyang grupo, sa kanyang organisasyon. Ako po ay isang balik Islam. Hindi po ako miyembro ni Pastor Apollo C. Quiboloy. But I could sense and I could see within my two eyes and in my heart how devoted his members to him. And look at his achievements as a private person. As a private person, he founded KOJC, he founded SMNI, he founded the once humble JMC and still humble now, but by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, he has taken this organization to greater heights.
without any buds of corruption, without any hint of any irregularities whatsoever. So if you bring this man to the Senate with his intelligence and his love for the country, I do believe that this country will move forward, not only because of himself, but because of his advocacies and because of his love for our country. So sa akin pong palagay, kung ilagay natin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado, siya po ay maraming magagawa dahil hindi na po sa tingin ko kailangan niya ang pera. Siya lang po ang kliyente ko na napakarami pong propriedad, pero maski isang propriedad, wala po sa kanyang pangalan. When I had a case in Hawaii, I think you know that, he sent me there to Hawaii because allegedly he was arrested on a trumped-up charge. I went there, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala, drafted a letter to the FBI as well as Department of Homeland Security, and by the grace of Allah, the airplane was surrendered to me. And he was so happy. Oh, binigay sa akin kaagad. Akala nung lawyer namin sa Amerika, makapag-acceptance fee na naman siya. Acceptance fee po doon, magipag-usap ka lang ng abogado. Naku, ang $2,000 per hour po. No? So, ang mahal. But by the grace of Allah, release sa akin, ang saya-saya niya. Pinapunta niya ako sa mga properties niya, akala ko kanya, sa bawat estado po. To my shock and amazement, not one of these properties is in his name. Ganyan po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Tingnan nyo yung JMC, that's a 15-hectare facility beside airport. Hindi po sa kanyang pangalan yan. Tingnan nyo yung sa Tamayong, Glory Mountain, doon sa Prayer Mountain, hindi po sa kanyang pangalan yan. Tingnan nyo ang SM Inay, Suarasug, wala po sa kanyang pangalan. Ganito po ang tao si Pastor Apollo C. Quiboloy. At saka kung kaibigan mo siya, pikit mata, maski anong sabihin niya sa kanyang kaibigan, he will stand for his friend, just as what he is doing now for the former president. So akin po kayong nire-request po from the bottom of my heart, as a Filipino and as a friend of Pastor Apollo C. Quiboloy, please place him in the Senate because he will be your main warrior against corruption in our country today. So marami pong salamat sa inyo. Huwag po nating kalimutan, Pastor Apollo C. Quiboloy. Maraming salamat po.